Hello guys, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali sa inyong lahat or kung ano mang oras na sa inyo ngayon habang pinapanood nyo tong video nito. Today, I'm gonna show you how to make pizza dough at home. Pizza at home. So, yeah. Meron ako nitong 1 cup na warm water. Nilagyan ko na lang siya ng instant yeast. So, ang gagawin natin is set aside muna natin to. Hintayin natin ng about parang 10 minutes or so. So, meron din ako nitong 2 cups na all-purpose flour. Nilagyan ko na to ng 1 teaspoon na sugar at saka 1 teaspoon na asin. Pero hindi ko na mineasure yun, in-estimate ko na lang. So, hintayin lang natin yung dough natin, yung yeast natin na umalsa for siguro 5 to 10 minutes. And then, ihahalo na natin dito. Alright, so guys, minsan din sa bahay natin, medyo kailangan din natin na marunong tayo magluto o gumawa ng kahit ano. Especially ganito, lalo na pag may mga kids kayo, may mga bata, mas parang nakaka-proud gumawa ng yung kinakain na gawa mo, parang nakaka-proud na isipin. So, ito, alright, parang okay na yung natin, yung umalsa na yung natin. Tingnan niyo po yung bubbles ng yeast natin, umalsa na siya. So, ang gagawin natin, i-mix natin to siya dito sa sa all-purpose flour natin na 2 cups. So, i-mix na natin. So, wala kong panghalo. Ito lang, tawag no? Serving spoon sa inyo, or hindi ko alam kung ano to. Luwag sa amin to, sa Bisaya. So, i-mix na natin. I-mix na natin hanggang ma-form na siya. So, mix lang ng mix. Mas maganda kung may mixer kayo na magagamit na para panghalo nyo. Ito, wala pa, nag-iipon pa para pang mixer eh. So, ito na, ganito na ang itsura niya. Hindi ko na siya ma-mix ng maigi. So, ang gagawin ko nito is maglalagay ako ng flour dito sa saka ako imamasa. Mikos-mikos lang. So, lagay ko na dito. Saka ko siya i-mix. So, i-need nyo lang. Ganito yung itsura niya. Tingnan nyo. Parang walang itsura. Pero, ganito talaga pag walang mixer eh. Medyo challenging siya pag walang mixer. Kasi need mo siya eh. Mamasa mo talaga. Masa ka na ng masa. Until na maging smooth siya. Pero medyo din, kailangan ng time. Kung hindi naman kayo nagmamadali, ayos lang. Continue lang tuloy ka lang ng magmamasa. Pwede mong gamitan ng 2 kamay, pero parang mahirap pa. Kung konti lang yung natin eh. Yung dough eh. So, pag malaki pwede 2 kamay.
So mix lang natin siya ng konti. Yeah, gaya ng sinabi ko, pwede nyo itong gawin mga tatay dyan, mga nanay, kuya, ate, lolo, lola, kung may malakas pa. Madali lang itong gawin eh. Kung may oven kayo or may brick na oven sa bahay nyo, kahit ano, pwede nyo itong gawin. Masarap to pang snack sa hapon. Pang snacks. Yeah, ano siya, malapit na siyang ma-form. Maganda din to pang exercise eh. Lalaki yung mga muscles din nito. So dual benefits. So malapit mo, kita nyo, malapit ng smooth yung ano niya. Maging smooth yung texture niya. Pero pag may ano kayo, may mixing ano kayo, may mixing ano anong tawag nun, mixer kayo, hindi madali lang to, mabilis lang. Kahit ilang tons na pizza ang gagawin nyo, pang bilis lang. Ang mahirap lang dito ang gawin is yung pagninidi. Yung pag mamasa mo. So malapit na. So at this point, pwede ko nang ilagay ito sa ano, sa yun o, ganito ng itsura. Ilagay ko na sa mixing bowl ulit. So lagyan ko lang ng olive oil, pahiran ko lang dito ng olive oil. Mix mo lang tong olive oil para hindi siya magde-dry. Tapos ilagay ko na, tingnan nila eh. Ganyan yung hitsura. So kuha ko ng cling wrap.
Takpan lang natin to ng plastic wrap. Meron ako ditong plastic wrap or kahit cloth o tela ng flour, pwede mo yung gamitin to kahit ano, pang takip. Basta pang takip lang. So, remember guys, sa version ko lang to, iwan ko lang sa iba kung ano yung style nila. Kasi sa bawat pagluluto may style yan. May diskarte yan. Baga diskarte na. Oops. Nangyari sa natin. Cling wrap. So ganyan lang natin, batakpan lang siya. Tapos hintay tayo ng I think mga 1 hour. Set aside muna natin siya. Babalikan natin after 1 hour, okay? So ayun guys, ito tumubo na yung dough natin, pizza dough. So sisimulan natin yun pag forma para maging circle siya. Tingnan na po, umalsa na. So sisimulan na natin. Meron ako ritong flour, ano ko lang, sprinkle ko lang. Then ilagay ko dyan yung dough natin. Okay? And then, ang gagawin mo lang, ano mo sa gitna, spread mo lang siya ganyan, ng paganyan. Okay? Spread mo siya ng paganyan, parang circle. Dagdagan ko muna yung flour sa kamay ko. Okay? Spread mo lang para maging circle siya. O, tingnan nyo. Madali siyang gawin. Easy lang, no? Pwede nyo gawin ganito. Continue lang. Look, parang easy lang siyang gawin pag na ano siya, malambot siya. See? Huwag yung pilitin kasi mapupunit siya eh. Dapat dahan-dahanin siya na dapat gentle ka, like a baby. Gentle lang, gentle. Mapupunit siya pag ano pag hindi mo siya masyadong na ano. So, kung gusto niyo makapal, huwag niyo masyadong bilugin. Yeah, depende din sa inyo eh. Kung gusto niyo manipis, sige, ano niyo pa, palakihin niyo pa yung circle. So, I think para sa akin pwede na to. So, lagyan ko na to ng mga ingredients. Ang meron ako nito is ketchup lang. Kasi wala akong pizza sauce eh. Lagay ko lang dyan ng ketchup. So, depende rin sa'yo. May mga pwede naman kayo gumawa ng sauce nyo. May tomato sauce naman na pwede nyo i-blender yan, or pwede kayong gumawa ng premix na pizza sauce. O ganito lang, spread nyo lang. Spread nyo lang ng maigi. So,
meron ako ditong ham or pwede kayong gumamit ng ground pork sa supermarket. Lagay ko lang dyan. Napakasimpleng gawin, walang kahirap-hirap. Spread nyo lang, kahit balutin nyo ng ham or kahit chicken, pwede nyo lagyan ng chicken na ginawa nyo. Shalo nyo dyan. Then, of course, your mozzarella cheese. So, balutin nyo ng mozzarella yan. Sorry, hindi ko pala nalagay lagay ko rito sa circle na to. Okay, here we go na. Dagdagan ko ng cheese. Maraming cheese, maganda kasi pag maraming cheese Depende din sa inyo at depende din sa budget. Alam mo naman na yung cheese na napakamahal. So, depende rin sa budget. Okay. I think okay na to. So, pwede natin itong isain. Meron ako ditong oven na preheat ko. To 350 Fahrenheit. Pwede nyong gawing 170 degrees Celsius by to 350 Fahrenheit. So, yeah. Isasalang ko na to rito at hintayin natin maluto. Yung pizza natin, medyo mainit pa siya. Tingnan niyo. Hindi siya masyadong maganda tingnan ba. Okay na to para sa snacks ng family niyo. So, try natin i-cut. Ihati natin yung pizza. Kasi wala tayong panghati as pizza cutter. Ito lang, kutsilyo na lang. So, yan. Yan, medyo pa siya. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Until next time. Bye-bye.